Nagulat ang isang babae nang matuklasan na ang kanyang bagong silang na anak na babae ay may pangit na birthmark sa kanyang mukha. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang awa, sa halip ay nagalit at sinabihan ang nurse na mabilis na itapon ang sanggol. Sabi pa nga ay ayaw na niya itong makita. Akala ko walang pakialam ang ama sa labas, pero mas masama pa pala siya sa asawa niya. Pagtingin ko pa lang ay gusto ko nang sakalin ang aking bagong silang na anak na babae. Mabuti na lang at napatigil ito ng matapat na lola. Bad girl. Hindi niyo ako pinapakain. Inuwi ko siya para palakihin siya. Sa isang kisap mata, 20 taon na ang lumipas, lumaki na rin ang dalaga sa taong iyon. Personal siyang dinala ni Lola sa kanyang mga magulang sa lungsod. Hanapin mo siya ng trabaho, hindi mo siya hahayaang manatili sa kanayunan kasama ang kanyang ina habang buhay. Oo nanay, kung sasabihin mo ay susubukan kong ayusin ito. Akala niya ito na ang simula ng masayang buhay. Ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay laging nagpapahirap sa kanya dahil iniisip niyang bumalik siya para ipaglaban ang ari-arian. Hinahamak din ng mga magulang ang hindi magandang tingnan na anak na babae. Malamang maraming kumpanya ang pamilya, pero inayos niya na magtrabaho siya bilang hotel maid. Sa unang araw na pumasok siya sa trabaho, nakilala niya ang presidente na nadroga. Hindi malinaw na hinayla siya ng presidente sa tubig at nagsimula ng isang relasyon. Pagkatapos ng trabaho, hindi na maalala ng presidente kung ano ang hitsura niya. Pero narinig niyang tinawag siya ng iba na panganay na babae ng pamilya ta. Kaya agad niyang sinabihan ng assistant niya na maghanda ng regalo para pumunta sa bahay ng pamilya ko para mag-propose ng kasal. Kasabay nito, napakasaya ng pamilya So na makatanggap ng balita na darating ang presidente para mag-propose ng kasal. Akala nila interesado ang presidente sa kanilang bunsong anak, kaya agad nila itong sinabihan na maghanda ng makeup para salubungin ang presidente. Pagdating sa bahay, hindi akalain na darating ang pangulo para sa kanyang panganay na anak na babae. Sa oras na ito ay umuwi ang babae at nagulat nang malaman na ang kanyang birthmark ay mahimalang nawala. Dahil siguro sa lalaki kagabi. Ngunit anuman ang dahilan, nasanay na siya sa pagkakaroon ng birthmark na ito sa nakalipas na 20 taon. Ngayon na bigla itong nawala, parang hindi natural, kaya sinadya ko itong iguhit. Gayunpaman, inakala ng kanyang mga magulang na ang pangit niyang anyo ay makakatakot sa pangulo, kaya inutusan nila ang isang bodyguard na puwersahang ikulong siya. Nasa second floor siya. Hindi nagtagal ay nagdala ng regalo ang presidente, ngunit hindi niya kilala ang panganay na babae ng pamilya So. Siyempre ang mga tao sa pamilyang ta ay ayaw na malaman ng sino man na mayroon silang pangit na anak na babae. Dapat kumpirmahin na mayroon lamang isang anak na babae. Narinig ang mga salitang ito, naisip din ng presidente, na hindi alam ang nasa loob na kwento, na ang babaeng ito ang gumastos ng gabing kasama niya noong gabing iyon. Miss Sue, I'm so sorry. Nadroga ako kagabi kaya naging bastos ako sayo. Ngunit sumasang-ayon akong tanggapin ang responsibilidad. Sumasang-ayon akong pakasalan ka sa presyo ng bride na 10-10 bilyon. I wonder kung pumayag si Miss Sue. Narinig niya ito ay labis siyang nalito. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kinuha ng presidente ang panyo na nalaglag ng dalaga. Mukhang mahal ang panyo na ito. Dapat isang sikat na designer na nagdidisenyo para sa kanilang tahanan. At agad niyang nakilala na ito ay pag-aari ng kanyang pangit na kapatid. Alam din na ang nagpalipas ng gabi sa presidente kahapon ay kapatid niya. Pero hindi siya nagpaliwanag, bagkus ay hinawakan niya ang panyo na nagsasabing sa kanya ito. Ang taong hinahanap ko ay ikaw. Napakaganda. Damn boss, kung pakakasalan ng anak ko ang pinsan ko, magiging masaya ako. Sa hinaharap, sino mang hindi gumagalang sa pamilyang So ay haharap sa akin kay Chuyen God. Maupo ka boss, puputulan kita ng sariwang prutas. Little Lee, paano kita hahayaan na gawin ang ganoong kabigat na bagay? Bitawan mo ako. Sasama ako kay nanay. Tara na. Minor. Ano ba itong panyo? Hindi ko matandaan na may mura kang panyo tulad nito. Ang panyo na ito ay kay Techumok. Ang taong gustong hanapin ni Chuyen Dan ay si Techumok. Ang namatay kahapon ay si Chumok. Baliw ba siya? Gutom na ba siya para hindi niya mapapatawad ang ganyang pangit na tao? Kagabi tiyak na hindi makita ni Chuyen Dan ang mukha ni Techumok. Kung hindi, walang maling tao ngayon. Ano ang gagawin? Kung tatawagin mo si Chumok, tiyak na matatakot mo ang iyong amo sa kamatayan. Pangit talaga. Kung nakilala ni Chuyen Dan si Su Chumok, siguradong sisisihin ang kanyang pamilya sa krimen na dinungisan niya siya kahapon. Kailangan ko lang palitan si Su Chumok at magpakasal sa pamilya ng pamilya. Sa hinaharap,
Ang ating pamilya ay magkakaroon ng kaluwalhatian at kayamanan na tatamasahin magpakailanman. Magandang anak ko, walang kabuluhan na mahal kita. Pakiupo, boss. Nauuhaw ka, di ba? Presidente, ingay sa ikalawang palapag. Huwag tumakbo. Bukas na katulong. Walang tao sa second floor, mali siguro ang narinig mo. Boss, wala talagang tao sa second floor. Huwag mo nang istorbohin, boss. Boss, eto po ako mismo naghiwa ng prutas para sa'yo, gusto mo bang matikman? Boss, muntik nang putulin ng anak ko ang kanyang kamay na nagpuputol ng prutas para sa iyo. Miss, kung hindi mo pa nagawa noon, huwag mo nang uulitin sa hinaharap. Kung hindi ako nasaktan, magsisisi ako. Amo ko, tumalon ng binibini sa gusali. Ano? Sabi mo may isang anak lang ang pamilya mo, kaya bakit tumalon ng binibini mula sa gusali? Boss, isa lang talaga ang panganay ng pamilya namin, ang anak kong si Tale. Hindi kami ng ahas na linlangin o linlangin. Ano ang sinasabi ng mga bodyguard mo na tumalon ng dalaga mula sa gusali? Hindi ka nagkamali ng narinig. Sabi talaga ng bodyguard ko tumalon daw ang binibini sa building. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Talagang hindi ka namin niloloko. Ang babaeng sinabi ng bodyguard ko ay hindi tao kundi isang alagang tuta. Miss ang pangalan nito. Oo, napakakulit ng asong iyon. Natatakot ang ginang na maistorbo ka kaya sinabihan niya akong bantayan siya sa ikalawang palapag. Tapos tumalon ng asong iyon mula sa bintana. May gagawin pa ang kumpanya ko, darating ako sa ibang araw. Presidente, pakiramdam ko may problema ang pamilya ko. Ngayon lang takot na takot ang mga bodyguards nila kaya may problema ito. Maari mo ba akong tulungang malaman kung ilang anak na babae si Takay? Ang ibig mong sabihin bukod kay Tale, may isa pang anak na babae si Takay. Totoo. So what's the point of doing that kung may anak pa siya? Isang karangalan para sa kanilang buong pamilya para sa kanyang anak na babae na pakasalan ng isang katulad mo. Kaya naman hiniling ko sa iyo na mag-imbestiga. Oo. Chumak, bakit ka Gina ganito? Okay lang ako, kailangan kong pumunta ng mabilis. Stop.